Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Summertime, papunta na sa bakasyon season. Nag-iinit na ang panahon. Panahon na para mamasyal ang buong nation. Sa tuwing Semana Santa, naglabasan ang mga panata, mga paniniwalang namana sa matanda na bitbit na natin mula pagkabata. At dito sa Isla ng Talim, may kakaiba silang hinahain. Pagkain nila dito, makulay at medyo maasim. Kada may pabasa o pasyon, iba-iba rin ang handang kakabit na ng tradisyon. Dito sa Barangay Rayap, meron daw ditong masyurap, isang delicacy na unique. Walang iba kundi ang burong pink. Kaya ginagawa ang buro ng kulay pink para po maganda sa paningin ng tao. Dito lang po sa buong Rizal, ang kulay ng buro ay kulay pink. Cute! Cute ni Kuya! Hanep! Parang smile niya yung secret recipe. Ang pagbuburo ay di biro. Traditional itong pagpepreserba na bagay sa Semana Santa. Manyika ang tema. Pink na pink! Bongga! Dito basta-basta. Magbaong ka ng isang dakot na pasensya. Inaabot lang naman ng isang linggo ang pagpepreserba para makuhang pak na lasa. Patingin nga ng proseso. Ang paggagawa po ng buro ay ginagawa muna po ay ninulugaw. Pagkatapos po maglugaw, yun po ay pinapalamig. Habang po pinapalamig ang lugaw, may nagdadaing po ng isda. Pagkatapos po magdaing ng isda, ilinilinis maigi. Pakalinis po, inaasinan mo. Tapos patitiktikin bago ilagay sa lugaw. Lalagyan po ng bawang at asin. At iyan po ay 5 araw bago po iluto. Wow! Matik! Ubus isang kaning kaldero. Satisfied ang buong kanto. Ate, makakarating ba yan ng Fairview? Dito ka namang kumatok sa pinto ko. Yummers! Bukod sa mga inilagay na sangkap, ang tunay daw na nagpapasarap ay ang bayanihan ng mga taga-Rayap dahil upang makabili ng sandamakmak na sangkap, sila'y nagpapatak-patak. Wapak! Bali, ang una naming pinagkukunan ng pondo dito is yung mga kusang loob na bigay ng mga bawat bahay dito sa aming barangay. Ikalawa po, yung mga tao na successful na sa buhay, na mga nasa abroad o may mga gandang trabaho sa bayan. Ang pabasa natin ay may raraos natin sa pamamagitan ng inyong pagtutulungan. Ngayong panahon ng Semana Santa, di lang sana pagkain ang mapreserba, kundi ang paniniwala sa Diyos na lumikha na dapat nating dinadakila. Sa kanyang maamong mukha, meron siyang talentong pambihira. Bet pati pato ang buong Bulacan sa author/storyteller nilang kababayan. Abay, yan si Yan. Hello, Galogs! Sa edad na 6, isinulat niya ang kanyang komento. Ito naman ay nalathala sa edad na 8. Diyos me, paano yan nangyari? Nagtutumbang preso lang kami niyan dati. Hello, mga bata! Ako si Rian Giana, ang iyong kwentista ngayong araw. Nahilig ako sa pagsustorytelling nung ako po ay 6 years old. Actually po, wala po nagturo sa akin mag-storytelling. Pero po, kapag nagtuturo po si Tito Omar, nagtitraining po sa mga estudyante niya po sa faculty room, nakikinig lang po ko sa kanila. Kaya po, natuto po ko magbasa at magsulat. Kapag nagbabasa ako, nakikinig talaga siya. Actually, 2 years old pa lang, binabasahan ko na kasi siya. Kaya ganun yung bonding talaga namin. Yung proseso niya sa pagsusulat ng libro, ganito nangyayari. Halimbawa, ang gusto daw niya isulat ngayon yung weather series. Ngayon, ang ginagawa namin, dahil ang una sa weather na susulat niya mahangin, ang tanong ko sa kanya, ano yung mga na-experience mo o na-imagine mo kapag mahangin?
Tapos nagugulat na lang ako, sabi niya, nakakita daw siya ng mga balyenang ulap na lumilipad sa kalangitan, na yung mga bagay na yon, ako as an adult writer, hindi ko siya na-imagine. Pero siya, bilang bata, mas malawak yung imagination niya. Nagkauwi na ako, ate yan. Tuwing wala akong pasok, wala ring pasok ang tatay kong opisyal na port police. Yahey! Inspirasyon niya ang buong pamilya sa tuwing walang pasok niyang storya. Simpleng kwento, pero sumasalamin sa nais ng bawat batang Pilipino. Isang araw, bigla na lang kaming hindi nag-usap ng best friend kong si Maika. Ang Tito Oms niya ang kanyang impluensya. Parehong may pagmamahal sa panitikan. Abay, baka taga Bulacan yan. Nung una nagulat ako kasi sanay ako nag-illustrate ako ng mga kwento ng mga may edad na. Like yung sa tito niya, kay Sir Neil, yun yung mga ini-illustrate ko, mga pangganong edad na writers. Tapos nung nalaman ko, bata pala yung pag-i-illustrate ko, then nabasa ko yung kwento niya na kayang isulat pala ng 7-year-old na bata yung gantong kwento. Lalo akong natuwa. Dapat nating suportahan ang mga batang manunulat para marinig ang kwentong pambata na isinulat mismo ng mga bata. Ang pangarap ko po maging balang araw ay maging po mas mahusay po na author at storyteller. Ituloy mo lang ang iyong paglimbag. Balang araw, aayon din sa iyo ang magandang palad. Hindi lang 1, 2 o 10 ang masusulat mong storya. Basta't galing sa puso, tsak, gaganda ang direksyon ng iyong linya. At yun ang katapusan ng kwento na tuwing walang pasok. Maraming salamat po at paalam! Sa kanyang karisma, matatakot pati karma. Tabi-tabi po, dadaan ang dulo ng ganda. O ha? Bongga! Meet Mami Jolens. Gandang di pwedeng i-deny. Talagang intense. Kahit saan man magpunta, masakit. Masarap yan sa mata. Aura niya'y agaw pansin. Bet niyang suntukin, ay tsareng. Lahat na ata, bet siyang akitin. May nagchat sa akin, Mark Logan. Bet na bet daw ako. Gusto makapag-meet up. Bet na bet ka na naman? Oo. Ang dami nang nanliligaw sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung sino sasagutin ko sa kanila. Pero ayoko talaga muna magpaligaw eh. Nai-stress ako. Hindi. Kung bububugin ako, sana matagal na. Maraming nagbubugbog sa akin. Pero hindi nga ako nakipag-meet up kasi nga ayoko sila. Hindi ko sa feel. Tingnan mo siya, oh. Diyos ko, papatulan ko gandang mukha. Ang ganda-ganda ko. Oh, napakaganda mo Naman. Siyempre, alam mo yan. Ang taas ng standard ko, tapos papatulan ko gantong mukha. Buti naman, grabe ang standards. No doubt, ganyan ba naman ang face card? Siguro, masaya ngayon ang buhay pag-ibig kasi sa bagay, wala pa naman talagang totally na marami nanliligaw, pero wala pa akong sinasagot kahit isa sa kanila. Bongga ka talaga, Nay. Abay, magkukos ka pa ng away. Hanep, hawak mo talaga ang bet. Sa likod ng kanyang ngiti, dinadalaw rin pala siya ng pighati. Di laging singganda ng peslak ang buhay. May bubog din siyang akay. O, nung wala ako sa social media, nagpa-parlor ako, yung nagre-rebal, yun lang yung kinikita ko. Pero hindi pa totally lahat, hindi pa ako kumikita ng malaki, ganun. Na minsan naiiyak ako sa sarili ko kasi nga nakakatulong ako sa nanay ko, sa pamilya ko. Ayun, pati sa mga kapatid ko ngayon, nabibigyan ko na sila. Kasi dati nilalait ako, ko, binabaliwala ako. Pero ngayon, eto na ako. Eto na si Julina. Ito na si Mami Jolens. Kaya nang lumaban, kaya nang humarap sa anumang hamon ng buhay. Para sa akin, si Mami Jolens, sobrang tulungin talaga sa pamilya. Yun talaga siya, napakamatulungin sa nanay niya, sa mga kapatid niya. True naman talaga, iba ang kanyang karisma. Di lang pagdating sa ganda. Pasok din ang laman ng pusong puspos ng pagmamahal sa pamilya. Lalo ko po kayong pasasayahin sa mga content ko, sa mga post ko, sa mga videos ko. Yun lang, panoorin nyo lang po yun. Mawawala mga stress nyo. Ipalaganap mo ang pretty mong taglay. Akitin mo ang good vibes sa sangkatauhan. Dahil bet na bet namin yang masilayan.
Eto na. Oh. Tuloy ka, huwag kang mahiyang pumasok dahil dito raw hinahain ang mga foodang napatok. Di pa nakitbatok, kundi mga lutong kakatok sa inyong mga puso. Bawal ang takaw tingin dahil patakam ang patikim dito sa Ted's Kitchen. Yung Ted's Kitchen po was established in 2012. So yung brother namin, our late brother Chef Day Salonga, wanted to bring something here na parang comfort food na kaya pa rin i-offer at good value. Ang pamilya namin mahilig kumain dahil sa impluensya ng aming mother. So yung influence ng Laguna cuisine, gusto namin siyang i-highlight. Hindi lahat ng tao kasi po nakakakilala kung ano ba ang cuisine generally ng Laguna. Aside from yung mga staples na mabibili natin na medyo malapit sa Metro Manila. So dito naman, ini-introduce namin ano nga ba ang lutuing Lagunense. Kasi for the longest time, yung pagkain na niluluto locally, hindi mo siya nakikitang parang pinagmamalaki sa restaurant setting. And then, sadly, marami dun sa mas bata, hindi na nila kilala or makikita nila, ayaw nila kainin. So parang yun yung gusto namin sanang baguhin and i-revive na, ito yung masasarap na traditional na pagkain ng Laguna. Umpisa pa lang, nagkakalo ko ba na yata? May manok na walang manok? Ano raw? Hit you with a bang, bang, bang sa kanilang so classic, binangheng. Saka iba siya sa malasa siya. Kalabaw na may papaya, sino ga ba namang nagalagay ng prutas sa kalabaw? Ako'y, di huwaw. Seriously? Kalabaw? Apa? Kapag usapang sabaw naman, dito ka, for sure na mapapahiyaw. At chuchu, sa katsuelang bangus with kamyas. Tamang higop lang ang igop. Ayun. Sakto, lasang-lasa ang kamyas. Inalamang hornong baboy naman ang tawag dito. Yummers! Panalong panalo! Hindi pa, sarap. At oras na nga para sa pantanggal umay. Fusion ang originally made Santa Cruz Bibingka Cheesecake. Ang sarap po, grabe. Tingnan nyo naman, tingnan nyo. O teka, at eksena na si Magdalena. Sarap, grabe. Winner to. Iba talaga ang yakap na hatid ng lutong bahay, lalo na kung bitbit ang pagkakakilanlan ng iyong lupang kinalakihan. Ang goal ay ipakilala, iwagayway, at ibida ang mga pagkaing tatak Laguna na sa tingin ko ay oras na para sa buong mundo ay ibida. Tara na sa Laguna! Up! Level up! Kumalog at sabay-sabay umalog dahil dayo sa timog ang Team Logalog. Humiyaw at sumayaw, sumigaw, abot hanggang singaw. Kapit na at para iwas laglag sa level up na kasiyahan sa Laguna. Dito lamang sa Anilag. Level up! Bungad ang dagsa ng mga Lagunense, mga tatak Laguna products na gahigante. May pakonsepto, meron ding sayawan, pero ang inabangan, walang iba kundi ang pagdagundong ng sex bomb. Pababa, pataas, apir tayo dahil di lang ulo mo ang sasakit. Pati gulugod, tadyang at entablado na parang pahiyaw na sangit-ngit. Ahoy, parang may nag-crack. Dahan-dahan lang at baka tuluyang mabasag. Tuloy-tuloy naman ang pasikatan sa kompetisyon ng sayawit kung saan bumida ang 24 municipalities ng Laguna. Anilag level up! Anilag level up! Anilag level up! Anilag level up!
kanya-kanya ng pakulo, makukulay na postura at pagbida ng sariling gawang kanta. Over ang performance, pati ang mga mukha kasama sa dance. Wow! May famous level pang aktingan at mga kalokang kaganapan bago sumalang sa pasikatan. Kasama ka dito? Bayan po ng siniluan. Siniluan kayo. Anong produktong pinagmamalaki ng siniluan? Gilingan po. Yung gilingan. Oh, paano ba gumiling? Dito tayo. Anong bayan nyo? Pila. So anong pinagmamalaki ng pila? Pinagmamalaki po namin ang Ancestral House at ang aming mga sinukmane sa bayan ng Pila. Sinukmani, yun. Yes po. I-represent po namin ang aming mayamang kultura sa Isayan at ang aming National Shrine of San Antonio de Padua. Wow! Yay! Ha! Ho! Ha! Ha! Hey! 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 Hindi ko kaya. Halina kayo sa Good luck, guys! Sama-samang tanghi ng saya. Patuloy na umaangat. Tagumpay nag-level up. Ani nag-level up. Ani, ani. Ani nag-level up. Ani, ani. Ani nag-level up. Ani, ani. Ani nag-level up. Igilid mo, igilid mo. Ayan, oh, pakita natin na dahil tumaas ang presyo ng krudo, kalahati na lang yung jeep. At matapos ang mahaba-habang sayawan na sinubok ng panahon, oras na para malaman kung sino ang pinaka-umeksena sa lahat ng humamon. Pagbati sa Los Baños na nagwagi ng tumataginting na 1 milyon para sa contingent at 1 pang milyong piso para sa bayan mismo ng Los Baños. Sa nilag-level up, angat ang ani ng Laguna. May kanya-kanyang istasyon para ipakita ang lokal na obra. May hapag din for everyone kung saan bidang local delicacies, mga kakaibang lafang katulad ng kulawo na di mo dapat mamiss. 80s to 90s feels naman ang tema ng sunod na pasikatan with the iconic stars na nanguna sa sayawan. O sige, Gob, makijoin sa katawan. Galaw-galaw, sabay sigaw. Galaw-galaw, sabay hataw. Sa bawat galaw ang talento ng Lagunense ay damang-dama. Kaya hala, bira! Ipakita ang galing at yaman ng Laguna na di lamang sa pagkain matitikman, kundi sa galing at dedikasyon din ng everyone. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang Pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang music kaka Mark Logan po. At ito ang aking top 5 kwento.